Gaano nga ba kalakas ang kapangyarihan ng ama ni Jinwoo na kahit ang isang pinaka-the best support type hunter sa buong mundo ay tinuturing hindi isang tao si Song Il-wan? At ano kaya ang plano ng mga ruler kung bakit pinakawalan ang King of Giants sa bansang Japan? Matapos ang planong muling ipanganak ang Shadow Monarch sa katawan ni Jinwoo as a vessel, pinili nito na hayaan si Jinwoo sa sarili nitong desisyon at ipagamit ang kanyang tunay na kapangyarihan na humantong sa pagtraidor nito sa kasunduan sa pagitan ng Architect at Shadow Monarch. Kaya walang pagdadalawang isip na tinapos ni Jinwoo ang Architect ng system. Samantalang lumipas ang eksena sa labas ng gate, lampas na isang oras naghihintay ang ibang mga hunter simula nang pumasok ang Hunter Guild sa loob kasama ang Elite Hunter ng Hunter Association. Maya-maya nakita nilang palabas na ang mga hunter sa loob ng dungeon at hindi makapaniwala ang lahat nang nakita nilang nilamog ang mga Elite Hunter ng Hunter Guild at kahit ang dalawang Strong Hunter ay nagkaroon ng matinding sugat. Kaya hindi nila maisip kung ano nga ba talaga ang nangyari sa loob ng sirang gate. Tinanong ni Jinchul kung sino ang mga taga-Courage Guild upang tumulong i-transport ang mga patay na hunter since ang mga hunter na nakasurvive ay pagod na. Naisip ni Jinwoo ang tunay na katawan ng Architect ay nasa ibang lugar at sa tingin niya wala itong plano na sabihin sa kanya ang lahat, ngunit mayroon naman siyang nakuhang kaunting sagot sa kanyang katanungan. Tugon ni Jinchul kay Jinwoo, 20 top hunters ang namatay sa araw na ito, kaya hindi niya ma-imagine ang mga pwedeng mangyari kung nagkaroon ng dungeon break. Hindi naisip ni Jinwoo na mag-participate ang Courage Guild upang tumulong. Inutusan lang niya ito na i-report ang double dungeon, kaya namatay ang mga hunter na ito dahil sa kanya. Malaki ang kanyang pasasalamat sa Hunter Guild at sa surveillance team dahil sila ang dahilan kung bakit siya nakasurvive. Tugon naman ni Jinchul, alam daw ng surveillance team ang bawat galaw ng S-rank hunter at bilang head ng surveillance team, siya ang humingi ng pabor for cooperation kaya may pagsisisi din si Jinchul sa mga namatay na hunter. Tinanong ni Jinchul kung paano nalaman ni Jinwoo na mayroong double dungeon sa isang sirang gate. Sagot ni Jinwoo, tinawag daw siya nito at nakatanggap siya ng message na nandito ang double dungeon. Wika ni Jinchul kung pwede sana makita niya ang message. Sagot ni Jinwoo na nasa kanyang utak lamang ito at siya lamang ang nakakakita. Kaya naisip ni Jinchul na baka nagjo-joke lang si Jinwoo dahil sa daming namatay na hunter at minsan talaga hindi niya naiintindihan si Jinwoo. Nag-aalala si Cha-Hae-in para kay Jinwoo. Ngunit wika ng ating bida, okay lang siya, medyo pagod lang. Pagkatapos unti-unti itong nawalan ng malay at bumagsak. Lumipat ang eksena sa Japan. Nagtransport ng tuni-tuniladang mana crystal sa buong paligid ng Shinjuku upang masuportahan ng mana ang magic circle na gagawin ni Orlov. In total of 200,000 tons sa buong paligid ng Shinjuku, Tokyo. Subalit mayroong kakaibang naramdaman si Orlov, isang malakas na aura na malapit lang sa kanya. Sumigaw si Orlov at sinabing magpakita ito upang magpakilala. Tugon ng kasama ni Orlov, mukhang walang tao na may malakas na loob na pumunta dito dahil dungeon break na bukas. Sagot ni Orlov na wala siyang sinabing tao ang nasense niya. Instead, parang isa itong malakas na halimaw. Nagpakita ang isang nilalang na nasa itaas ng building at sinabi nitong matalas din talaga ang pandama ng hunter na ito. Considering hindi nito alam kung saan talaga nanggaling ang kanyang tunay na kapangyarihan. At ito pala ay si Song Il-wan, ang ama ni Jinwoo. At wika nito na magsisimula na ang malaking trahedya na pinagplanuhan nila. Sobrang ganda talaga ng 6i Gojo t-shirt design natin mga lords at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Samantalang handa na ang tatlong S-rank hunter ng Blade Guild. Na-realize nila ang mga modern weapon ngayon ay walang effect sa mga monster. At kapag mabigo si Orlov, ang mga army ang magsisilbing delay para makapaghanda ang mga hunter. Inilarawan ni Kanae ang mga army na parang isang human shield. Tugon ni Sugimoto, as long as pareho silang nasa battlefield, walang pinagkaiba ang army at hunter since pareho silang mamamatay sa distraction na mangyayari. Kumpleto na ang lahat, nakakalat na ang 200 tons na mana crystal sa buong city. Wika ni Orlov kung naaayon ng lahat sa kanyang plano, posibleng magawa niyang maklear ang isang S-rank hunter na mag-isa. Gusto sana ni Orlov na makilala bilang isang hunter na nagawang masolo ang isang S-rank gate. Ngunit mayroon na daw hunter na bagay sa title na yan, kaya hanggang pangarap na lamang siya. At mukhang si Jinwoo ata ang ibig niyang sabihin mga lords.
Kumuha ng alak si Orlov kaya nag-aalala ang kasama nitong Hapon. Ngunit wika niya ang alak daw ay nakakatanggal ng nervyos sa kanya. Kaya iinom siya ng kaunti dahil magpapakita daw siya ng magandang show mamaya. Napatanong si Orlov kung mayroon bang nag-participate na S-rank hunter na galing sa US. Wika ng kanyang kasama, mayroong lumitaw na S-rank gate sa state of Maryland, kaya walang S-rank hunter na ipinadala ang US. Ngunit hindi lang US at Japan ang may S-rank hunter na lumitaw. Meron din sa United Kingdom, India at iba pang bansa sa buong mundo. Nagulat ang kasama ni Orlov dahil biglang nagbukas ang gate sa halip na bukas pa ang final dungeon break. Pagkatapos biglang lumipat ang eksena sa pagising ni Jinwoo at nasa hospital siya. Dumating si Jinwoo at tinanong niya kung ano ang nangyari. Napaiyak si Jinwoo dahil akala daw niya patay na si Jinwoo. 3 araw daw itong hindi gumigising. Hindi inakala ni Jinwoo na 3 araw siyang nakatulog sa sobrang taas ng kanyang fatigue sa katawan. Kaya naisipan niyang dapat talaga siyang magkaroon ng mahabang pahinga. Subalit palagi pa rin niyang iniisip ang war na ipinakita sa kanya ng architect. Biglang pumasok sa isip ni Jinwoo ang 3 araw na pagkakatulog niya. At tinanong niya si Jinwoo kung ano ang nangyari sa S-rank gate ng Japan. Napalingon lamang si Jinwoo at naging malungkot ang mukha nito. Ipinakitang nagulat at hindi makapaniwala ang mga army at hunter sa kanilang nakita dahil unti-unting lumabas sa gate ang mga giant monster. Ang mga giant na ito usually nagpapakita bilang boss ng highest level E-rank dungeon. Ngunit sa moment na ito, ang mga giant na nakikita nila ay nagsisilbi lamang mga tauhan. Naging kampante si Orlov dahil akala niya ito lang ang kalaban. Sinabi niya na magiging madali lang para sa kanya ang mission na ito habang tinatapon ng bote ng alak. Nagsagawa ng magic spell si Orlov, isang napakalaking magic circle na kayang itrap ang mga giant na lumabas sa S-rank gate at makikitang sobrang laki ng saklaw ng magic circle na ito. Sinubukang wasakin ng mga giant ang barrier ni Orlov, ngunit masyado itong malakas habang napangiti lamang si Orlov dahil ang mga beast na nakikita lamang sa A-rank gate ay hindi kayang wasakin ng kanyang barrier at isa lamang daw itong piece of cake para sa kanya. Subalit ang giant na kaharap niya ay hinawakan lamang ng napakalaking kamay na kasing laki ng giant na kaharap niya at hindi niya ma-imagine kung gaano ito kalaki kaya napatulala na lamang si Orlov sa kanyang nakita dahil ang kanyang size ay kasing laki ng talampakan ng giant na nasa harap niya ngayon. And in just a single swing gamit ang weapon ng giant boss, walang kahirap-hirap na winasak ang barrier ni Orlov. And I guess ang giant boss na ito ay si Lygia, ang monarch of the beginning, ang nag-iisang giant king. Samantalang sinabi ni Jinwoo kay Jinwoo ang nangyaring raid sa S-rank gate ng Japan ay isang malaking failure. Nakatulog na naman ang chairman ng Eugene Architecture at tinanong niya ang kanyang secretary kung ilang oras siyang nakatulog. Sinabi nito 23 hours and 46 minutes itong nakatulog kaya naghanda siya ng sasakyan upang dalhin sa hospital ang chairman dahil pinag-uutos nito sa kanya na kapag umabot sa 24 hours ang tulog ng chairman dadalhin nito kaagad sa hospital. Mayroong 2 report na inahanda ang kanyang secretary. Una, mayroong recent patient na gumising sa sakit na eternal slumber, ang ina ni Song Jinwoo. Pangalawa, mayroong special na bisita ang chairman, isang dalagitang babae na hindi pa ipinapakilala. Samantalang ipinakitang nagmimistulang ipis si Orlov sa kamay ng giant monster habang hinuhulog ito direkta sa lalamunan. Nagsimula nang nagpaputok ang mga soldier towards sa 2 giant gamit ang modern weapon. Ngunit wika ni Sugimoto, ang mga weapon na ito ay magsisilbi lamang decoy. Habang nasa itaas na si Nakanayi, Hoshino, handa nang atakihin ang mga giant monster. Nagsagawa ng atake ang 2 na manggagaling sa itaas, ngunit naunahan pa sila ng giant monster kaya umiwas muna ang 2. Hindi makapaniwala si Kanayi sa kabila ng napakalaking katawan ng giant monster, napakabilis daw nito kung gumalaw. Samantalang nakikita ni Jinwoo ang balita sa nangyaring destruction sa Japan, kaya naisip ng ating bida na sa moment na ito ay posibleng malalagay sa panganib ang buong bansa ng Asia dahil sa S-rank gate ng Japan, kaya kailangan na niyang magmadali. Biglang may nagsalita at sinabing huwag kang pumunta. Ito pala ay si Jin-a. Alam daw niya na may balak si Jinwoo na pupunta ng Japan upang tumulong. Nakita ni Jinwoo ang mga mata ni Jin-a na puyat pa rin ito at inaantok. Kaya sinabi niyang hindi siya pupunta dahil kaka-overwork lang niya kaya kailangan niya ng mahabang pahinga. Tumambay muna si Jinwoo sa park upang mapag-isa.
Tinawag niya si Vero at tinanong niya ito kung nanunood lang ba ito ng K-drama habang binabantayan si Jin-a. Nalungkot ang mukha ni Vero na parang nagmamakaawa kay Jinwoo, napatawarin siya. Kaya nag-gets ng ating bida ang reaksyon ni Vero. Tinanong ni Jinwoo kung ano ang palaging ginagawa ni Jin-a. Sagot ni Vero, palagi lang daw itong natutulog. Kaya napagtanto ni Jinwoo na nasa matinding trauma pa ang kanyang kapatid. Habang naglalakad si Jinwoo pa uwi, may biglang tumigil na kotse sa kanyang tabi. Pagkatapos lumipat ang eksena sa company building ng Eugene Architecture. Tinanong ni Jinwoo kung ano ang kailangan ng chairman sa kanya. Kaagad nitong ibinigay ang blankong tseke sa harap ni Jinwoo. Wika ng chairman, hindi siya isang mayabang na mayaman na naniniwalang kayang bilhin ang lahat sa pamamagitan lang ng pera. Especially kung kaharap niya ang isang hunter na katulad ni Jinwoo. Naging straight to the point si Jinwoo at sinabing anong gustong makuha ng chairman sa kanya. Sinabi ng chairman na nagsasuffer siya sa sakit na eternal slumber. Nagulat si Jinwoo sa sinabi ng chairman at tinanong niya kung alam nito ni Jinwoo. Wika ng chairman, 3 lamang sila ang nakakaalam nito. Siya, ang kanyang asawa at ang kanyang sekretary. Sagot ni Jinwoo, ngayon ay 4 na. Sinabi ng chairman habang hinahanap daw niya ang gamot sa sakit kung kahit saan, nakita niya ang nag-iisang tao sa mundo na nakarecover sa sakit na eternal slumber. At ito ay walang iba ang ina ni Song Jinwoo. Ang kailangan lang ng chairman kay Jinwoo na tulungan siya sa kanyang sakit. Biglang sumagi sa isip ni Jinwoo ang magiging sagot niya sa chairman ay isang choice. Isang choice between sa kanyang kapatid at ng chairman. And I guess nagdududa si Jinwoo na baka may sakit rin si Jin-a na eternal slumber. Dahil palagi itong natutulog simula noong nakaranas ito ng trauma. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!